Saan nga ba ilalagay? Serye ng Kim Pao namumurong malipat ng time slot dahil sa sigabo. Oo nga, no, sa totoo lang. Kasi nga, di ba, ang Blood and Duty ay 8 p.m. 8 p.m. yan, and then, di ba, naglabas na ng announcement na ang sigabo ni Coco Martin ay ipapalabas na sa June 22. Eh di ba, ang 8 p.m. na slot ay kay Coco Martin yan. Mula pa nung naging action star nagkaroon ng mga action serye itong si Coco Martin, 8 p.m. na talaga yan. Sa kanya na talagang 8 p.m. na yan. As in, namuhuna na talaga dyan ng bongga-bongga si Coco Martin at pinalakas niya yung 8 p.m. na yan. At syempre, pagpasok niya ulit or pagbabalik niya sa telebisyon, kanya yan, kanyang 8 p.m. na yan. Unless magkaroon nga ng pagbabago, baka nga hindi 8 p.m. Yan. Kaya lang, oo nga naman sa nilalagay. Ang The Alibi kasi nalagay na yan, ang Alibi kasi nung una naging 8 p.m. na yan di ba? Though sinasabi nilang gano'n na 8:45 talaga ang The Alibi. Pero dahil nga hindi pa sigurado ang sigabo noon, kaya inilagay ang The Alibi diyan sa 8 p.m. na yan. And then nung pumasok na nga yung Blood and Duty, yung serye serye ni Richard Gutierrez at Gerald Anderson, ay nako, inilagay naman dun sa 8 p.m. at inilipat naman ng The Alibi dun sa kanilang original na 8:45 yun. Kaya ngayon, ano ba namang mangyayari? Nakakaloka. Eto nga si Carlos Miguel medyo nawiwindang na nga Nawiwindang na. Saan ba nila ilalagay ngayon? Paano na magiging time slot ng dalawa? Ang time slot ng Gerald at saka ang time slot ng Kim Chiu, ng Kim Pao. Paano na yan? Papayag ba kayo? O nga, paano nga ba? Mame-maintain ba ng Alibi ang 8:45? At saan nga ba ilalagay itong serye ni Gerald at saka ni Richard? Ano na ang mangyayari? Kasi hanggang ngayon wala pa wala pang bali-balita. Pero maganda sana kung pagkatapos ng nung serye ni Coco Martin, ang isunod kaagad ay ang Kim Pao. Ang Kim Pao series, yung 8:45, wag na sanang galawin ang 8:45 ng Kim Pao. At yung Blood and Duty, ihanap na lang nila yan ng ibang oras or ilagay na lang nila sa iba. Basta, kasi nga naman, ang gada-gada, as in, maganda ang ratings ngayon As in, na-maintain ng ratings ng Kim Pao ang 8:45. So kapag ginalaw na, Diyos ko, mawiwindang na naman ang Kim Pao Landia. Yung kanilang viewing habit ay mababago na naman, 'di ba? Unless itong serye ni Coco Martin ay ilagay sa sa afternoon na time slot, no? Pero hindi naman papayag kasi ang mga action series kasi hindi talaga inilalagay yan sa daytime, inilalagay talaga yan sa gabi kung saan wala na masyadong mga bata ang nanonood. Pero tingnan na lang natin. Ayon. Edna de Guzman Laguerta, hello. Ayan. Waiting for Kim Pao updates. Eto na nga, di ba pinag-uusapan na natin yung The Alibi. Malabo na siguro malipat pa ang slot ng The Alibi kasi hanggang June 19 na lang yung The Alibi. The Alibi, 72 episodes na sa June 19. So need na ilipat dahil patapos na rin ang The Alibi. Sana nga na wag nang ilipat. Kasi alam niyo naman, minsan may mga decision kasi na nakakawindang din naman minsan, di ba? Parang hindi mo, yung inaasahan mo, hindi naman pala yun yung nangyayari. Kaya sana hindi na ilipat. At kasi kung June 19 pa, di ba? Well, kung June 19, kung June 22, tapos matatapos ang The Alibi ng June 19, so ibig sabihin, ililipat ang serye ni Gerald at ni Richard dun sa time slot ng The Alibi. At itong kay Coco Martin dun nga sa 8 p.m. So okay na rin. Kaya lang, teka kasi hindi ako masyado nakakapanood. Eto bang serye ng Kim Pao ay talagang tinapos na or talaga bang tinapos na para mapagbigyan itong
serye ni Coco Martin o talagang yun na talaga? Kumbaga, yun na talaga, hanggang doon na lang talaga ang serye ng Kim Pao. Baka naman kasi, di ba, baka naman kasi inedit niya ng inedit ng bonggang-bongga para lang talaga maipasok itong serye ni Coco Martin dahil nga nagsasuffer na. Sabi di umano nagsasuffer na yung viewing power ng 8 p.m. ng Coco Martin at kapag ka nagsuffer ng bonggang-bongga, naku super effort na naman si Coco Martin para mabalik ang appeal ng time slot na yan. Pero syempre, kahit paano naman, malaki din naman ang naiambag nung serye ni Richard at saka ni Gerald Anderson diyan sa time slot na yan. Okay. Kasi nasa episode 53 episode na sa Free TV, tas nasa episode 58 na sa... So, okay. 3 weeks na lang talaga ang The Alibi. Okay. Yun. Tingnan natin ang comment dito sa YouTube. Ayun. Okay. Si Jenny Alguno is watching. Rebecca 26209, good AM. Tama kayo, sana hindi Okay, nabasa na pa natin yan. Neneng Batusin, hello. Gracia Rodillas, malapit na rin namang matapos yung Alibi. Sana patapusin mo ng The Alibi or say sa 8:45. Hindi matatapos naman talaga ng Alibi bago ipasok itong series ni Coco Martin. Yun, medyo nawindang lang talaga itong si Carlos Miguel. Kung pagbabasehan ng linyang House BF kay Kim habang walang ganap, mukhang biro o tease ito ng fans tungkol kay Paulo Avellino at Kim Chiu. Sa social media kasi, kapag walang bagong project, guesting o ayuda ang Kim Pao, gumagawa ang fandom ng mga nakakatawang hirit na parang si Paulo ay house boyfriend na lang habang naghihintay ng susunod nilang pasabog. Sa ngayon, wala namang opisyal na kumpirmasyon na live-in o may ganoong setup sina Kim at Paulo. Karamihan sa mga umiikot na usapan ay fan speculation at kilig interpretations lang. May mga ulat at posts online na nag-ugnay sa kanila sa mas seryosong level ng relasyon, pero hindi pa ito diretsahang kinukumpirma ng dalawa. Ang totoo, mas nakikita ng publiko ang malakas nilang chemistry dahil sa sunod-sunod nilang proyekto tulad ng The Alibi at My Love Will Make You Disappear. Dahil dito, lalong lumalakas ang paniniwala ng maraming fans na may espesyal na namamagitan sa kanila kahit hindi pa nila tahasang nilalagyan ng label. Nakakatawa rin isipin na kapag tahimik si Paulo sa social media o walang bagong appearance kasama si Kim, may mga fan na agad nagsasabing, open quote, nasa bahay lang ni Kim yan, o kaya house BF mode muna habang walang ganap, close quote. Pero sa dulo, bahagi ito ng masayang kultura ng Kim Pao fandom. Puro kilig, asaran, at paghihintay sa susunod nilang project o public appearance. Hanggat walang opisyal na pahayag mula kina Kim at Paulo, mas ligtas pa ring ituring ang mga ganitong kuwento bilang fan theories at biro kaysa kumpirmadong balita. Kung ang balita ay tungkol sa biro o usap-usapang house BF si Paulo Avellino kay Kim Chiu habang wala silang proyekto o public appearance, masasabi kong patunay ito kung gaano kalakas ang interest ng publiko sa kanilang tambalan. Kapag sikat ang isang love team o celebrity pairing, kahit simpleng pananahimik o kakulangan ng updates ay nagiging paksa ng mga haka-haka at biruan ng fans. Sa kaso ng Kim Pao, marami ang invested sa kanilang samahan kaya bawat kilos, interaction, o kahit kawalan ng balita ay nabibigyan ng iba't ibang interpretasyon. Nakakatuwang makita ang kasiyahan ng fans na gumagawa ng mga nakakaaliw na banat at memes tungkol sa kanilang dalawa. Ipinapakita nito ang suporta at excitement ng fandom. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na magkaiba ang fan speculation at kumpirmadong impormasyon. Hanggat walang direktang pahayag mula kina Kim at Paulo, nananatiling opinyon, biro o hula lamang ang karamihan sa mga ganitong kuwento. Sa mas malawak na pananaw, magandang senyales din ito para sa kanilang tambalan. Ibig sabihin, kahit walang bagong proyekto o ayuda, patuloy pa ring pinag-usapan at sinusubaybayan ng publiko sina Kim at Paulo. Hindi lahat ng love team ay nakakapanatili ng ganoong antas ng interes kapag walang kasalukuyang palabas o pelikula. Ang isa pang kapansin-pansin ay ang pagiging komportable ng dalawa sa isa't isa sa mga nakaraang guesting at interviews. Dahil dito, mas lalong naaaliw ang fans at mas lumalakas ang paniniwala ng ilan na may espesyal na koneksyon sila. Ngunit bilang mga taga-subaybay, mas matigintayin pa rin ang anumang opisyal na kumpirmasyon kaysa umasa lamang sa mga haka-haka. Sa huli, ang House BF issue ay mas mukhang bahagi ng masayang asaran at kilig ng fandom kaysa isang seryosong balita.
Ipinapakita lamang nito kung gaano kalakas ang suporta at interes ng mga tao sa tambalang Kim Pao at kung paano sila nananatiling usap-usapan kahit walang malaking ganap sa kasalukuyan. Kung ang tinutukoy na balita ay yung usapan na si Paulo Avellino ay House BF daw ni Kim Chiu habang walang project o ganap, ang pinaka-realistic na reaksyon dito ay fan humor ito, hindi aktwal na balita. Sa totoo lang, ganyan talaga umikot ang mundo ng mga sikat na love team o celebrity pairing sa Pilipinas. Kapag may malakas na chemistry sa screen at may ilang sweet o natural na interactions sa interviews o guestings, mabilis itong napapalakas ng fandom hanggang sa umabot sa level ng imaginary relationship scenarios. Yung House BF label, malinaw na biro lang na nagpapakita ng kilig. Parang para ng fans para sabihin na solid kayo, kahit walang bagong update. Pero importante rin na ihiwalay ang entertainment fantasy sa actual na buhay ng artista. Wala namang anumang kumpirmasyon mula kina Kim at Paulo na may ganitong setup o relasyon na lampas sa trabaho at public appearances nila. Sa industriya ng showbiz, madalas talaga na ang mga ganitong haka-haka ay lumalakas lalo na kapag tahimik ang dalawa o walang project, kasi doon pumapasok ang imagination ng fans. Ang interesting dito, hindi lang ito tungkol sa kanila bilang individuals, kundi tungkol sa dynamics ng fandom culture. Yung mga ganitong banat na House BF habang walang ganap ay nagpapakita kung gaano ka-engaged ang audience. May halong biro, suporta at minsan over-interpretation. Sa isang banda, flattering ito sa artist dahil ibig sabihin may impact sila. Pero sa kabilang banda, pwede rin itong mag-blur ng boundaries kung saan ang fans ay nagsisimula ng gawing totoo ang purely speculative content. Sa perspective ng industriya, ang ganitong buzz ay double-edged sword. Nakakatulong ito sa visibility nila bilang tandem. Mas pinag-uusapan, mas trending, mas may anticipation sa susunod na project. Pero kapag sobra na ang assumptions, pwedeng mag-create ng pressure o maling expectations sa publiko. Ang mas healthy na approach dito ay ganito. Enjoy the kilig, enjoy the banter. Pero huwag kalimutan na hanggang walang direktang pahayag mula kina Kim Chiu at Paulo Avellino lahat ng House Bef secret setup o similar narratives ay nasa level pa rin ng fan interpretation. Sa huli, ang ganitong balita ay mas nagsasasabi pa tungkol sa power ng fandom culture kaysa sa totoong estado ng personal na buhay ng mga artista. At kung tutuusin, normal lang iyon, basta alam ng lahat kung saan nagtatapos ang kilig at kung saan nagsisimula ang realidad. Dagdag pa sa usapang House BF kay Kim Chiu at Paulo Avellino. Interesting dito na yung ganitong klase ng banter ay kadalasang lumalakas kapag walang bagong update o project ng tandem. Parang automatic na ang fandom mag-reactivate ng kilig mode kahit maliit na bagay lang. Isa pang punto, yung House BF label, kahit biro, nagpapakita ng isang pattern sa showbiz fandom, yung tendency na gawing relationship narrative, ang kahit simpleng off-cam chemistry. Kapag magaan ang interactions ng dalawang artista sa interviews, photos, o behind the scenes, doon nabubuo yung perception na parang may real-life sweetness na agad, kahit wala namang kumpirmasyon. Mahalaga ring tandaan na sa industriya ng entertainment, carefully curated ang public appearances. Ibig sabihin, yung nakikita ng audience ay bahagi lang ng mas malaking professional context, promotion, marketing, at on-screen chemistry. Kaya minsan, nagkakaroon ng gap sa pagitan ng nakikita ng fans at totoong personal na buhay. Sa kabilang banda, hindi rin may kakaila na malakas talaga ang impact ng tandem ni Kim Chiu at Paulo Avellino sa audience. Kaya kahit simpleng joke lang na House BF nagiging viral, nagkakaroon ng discussion at nakakadagdag ng visibility sa kanila bilang love team or screen partners. Pero ang pinaka-importante na dagdag dito, walang solid proof o official statement na sumusuporta sa mga ganitong claims. Kaya habang valid ang kilig at entertainment value ng ganitong balita, dapat pa rin itong tingnan bilang bahagi ng fandom humor at not factual reporting. Sa dulo, ang ganitong usapan ay nagpapakita ng isang bagay. Kapag effective ang chemistry ng dalawang artista, kahit walang proyekto, nananatili silang relevant sa public imagination at doon nag-uumpisa ang mga ganitong House BF narratives.